The importance of friends with faith. The paralytic was blessed with friends na meron pong malaking pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung bakit na-bless ng healing and forgiveness yung lumpo? Bakit siya na-bless? Bakit na-bless yung lumpo ng forgiveness and healing? Kasi may apat siyang kaibigan na follower ni Jesus. May apat siyang kaibigan na merong malaking pananampalataya kay Jesus. Tanong, yan bang mga friends nyo sa school, mga kabats nyo, mga friends nyo sa office, friends nyo sa lugar nyo, mga FB friends nyo, mga kasama nyong kumakain sa Unli Wings, mga kasama nyong lumalaboy, nabe-bless ba dahil friend niya ang isang Kristiyanong tulad mo? Ang gandang tanong, ano? Nabe-bless ba sila dahil kaibigan nila kayo na isang follower ni Jesus? Diba? Dapat ganun ang kinu-question natin. Yung lumpo na-bless siya kasi meron siyang apat na follower ni Jesus. So tayo ba nagiging blessing sa mga friends natin? Diba? Nahahawa ba sila sa atin o tayong nahahawa sa kanila? It's either of the two. Sabi ng verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. So nung makita ni Jesus yung faith ng magkakaibigan, what happened? Pinatawad at pinagaling ni Jesus yung lumpo. Na-bless ang lumpo dahil meron siyang apat na kaibigan na nagdala sa kanya kay Jesus. Listen, marami tayong kaibigan, hindi lang lumpo, mga patay. Naniniwala ba kayo sa akin? Ang marami sa kaibigan natin, mga school friends natin, mga office friends natin, mga kung sino mang mga kaibigan natin, kasama natin sa labuyan, hindi lang sila lumpo. Believe me, patay sila. Diba? Hindi literal na patay, ha? Patay sila spiritually kasi wala silang connection sa Panginoon. Yan ang pinakamahalaga na dapat nilang matutunan sa buhay. Kaya dapat nag-e-effort tayo to bring them to Jesus. Sabi ng Luke 9:60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Paano yun? Let the dead bury their own dead. Imagine that, mga kapatid. Sabi ni Jesus, bayaan mong ilibing ng patay ang patay. Pwede ba yun? Ilibing ng patay ang patay? Di ba? Alam niyo ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung sabihin niya ito? Meron kasing isang tao na nagsabi kay Jesus, Lord, sabi niya, I will follow you. Pero let my dead, sabi niya, bayaan mo muna kung ilibing ko yung patay namin. Sabi niya, pero susunod ako sa inyo. Sabi nung lalaking ito. Sabi ni Jesus, basta sumunod ka na sa akin, huwag ka nang kundi-kondisyon. Sabi ni Jesus, bayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa patay. Anong ibig sabihin nun? Bayaan mo na ang mga patay spiritual ang maglibing sa patay physical. Ano ibig sabihin? Yung patay spiritual, yun yung mga buhay. Bayaan mong sila ng mga patay spiritual ang maglibing dun sa patay. That's the point of Jesus. Dahil ang tao na walang relasyon at connection sa Panginoon, patay yun. Kaya tayo bilang mga magkakaibigan, dinadala natin yan sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, kahit naman tayo before, we are dead. Sabi ng Efeso 2:5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Nakita niyo? Tayo raw po'y dati mga patay dahil sa ating mga pagsuway sa kasalanan. We are dead. So anong ginawa sa atin? Binuhay tayo. Diba? Dahil kanino? Kay Kristo Jesus na tinanggap natin sa ating pong mga buhay. Kaya listen mga kapatid, marami tayong kaibigan di lang lumpo, mga patay. Bring them to Jesus. Yan ang mission natin bilang mga kaibigan. Imagine nyo, gusto nyo silang kasama sa kainan? Gusto nyo silang kasama sa Boracay? Gusto nyo silang kasama sila sa labuyan? Gusto nyo silang kasama sa mga panguse? Pero ayaw nyo silang makasama sa langit? Anong klase tayong kaibigan? Diba? Kaya mga kapatid, nag-iisip tayo. Tapos kapag namatay sila, anong sasabihin natin?
he's in a better place. Alam niyo, lahat na lang namatay, yan ang laging sinasabi natin. Diba? Ang sarap pakinggan nga naman pag namatay ang tao. Sasabihin mo, huwag ka nang malungkot, he's in a better place now. Listen, huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Hindi lahat ng namatay nasa better place. Hindi lahat ng namatay pupunta sa langit. Hindi lahat ng namatay nag-rest in peace. Sino lamang po ang namatay na nag-rest in peace at nasa better place? Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Sino ang blessed? Sino makakapag-rest? Sino lang nasa better place? Those who die in the Lord. Kaya sabi ng John 3:5, Jesus answered, very truly I tell you, no one, take note, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Sino man pong taong hindi ipanganak na muli sa tubig at Espiritu, hindi raw po papasok sa kaharian ng langit. Kaya napakahalaga na nakikipag-isa tayo kay Jesus. Tinatanggap natin siya, kinikilala natin siya sa ating pong mga buhay. At yan ang dapat nating ibinibigay sa ating pong mga kaibigan. Huwag lang tayong mag-enjoy kasama sila sa mga kainan. Mag-enjoy tayo kasama natin sila sa pangalan ng ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Yung lumpo, napakapalad niya. Kasi meron siyang 4 na kaibigan na nagmamalasakit sa kanya at merong malalim na pananampalataya kay Jesus. Kaya nga napatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan at napagaling siya sa kanyang karamdaman. Yung mga kaibigan mo ba na be-blessed din? Kasi nag-care ka sa kanila, kasi meron kang pananampalataya sa Panginoon, dahil nagsusumikap ka para sila'y dalhin sila sa Panginoon. In-invite mo na ba sila sa mga gawain katulad nito? Diba? Baka lagi ka lang nag-i-invite para lumabas. Uy, kain tayo. Uy, may bagong kainan doon, tara. Pero hindi mo naman sila ini-invite sa mga pagtitipong tulad nito. Nakakalungkot naman yung mga kapatid. Diba? Alam natin ang pupuntahan natin, pero alam niyo ba ang pupuntahan nila? So dapat nagkikare tayo, nagmamalasakit tayo. Invite them sa isang Bible study. Invite them sa mga gawain natin pagtitipon. Share to them our live streaming, our videos, inspiring videos na pwedeng makatulong sa kanila para magkaroon sila ng malapit na relasyon at connection sa ating Panginoon. Kasi yan ang mission natin sa buhay. Yan ang dapat ginagawa natin. Masarap ang merong mga kaibigan, di ba? Pero masarap kung nabe-bless sila dahil tayo ang kaibigan nila. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo mga followers ni Jesus. So dapat sino mang dumikit sa atin na pagpapala dahil tayo mga anak ng Diyos.